buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako'y nawawala sa piling mo. Kapalapan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, pangahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Nag-aalatan mo ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang
Sige ho, kanina ho ay nagkaroon tayo ng kaunting technical problem sa audio rin po at ngayon po okay na. So sabi nga po natin, kayo po ay nakikinig sa Midweek Online at ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. At tayo po ay magkakasama-sama sa ganap na ikapito ng gabi hanggang ikapito at kalahati ng gabi tuwing araw po ng Miyerkules. So pakinggan na po natin ang mga talata na siya ngayon at ating pagsasalu-saluhan. Ito po ay hango sa aklat po ng Ruth, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 5. At atin pong ipagpapatuloy sa Kabanatang 4, talatang 13 hanggang 17. At hango nga po sa magandang balita, Biblia. Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, "Anak, kailangang ihanap kita na magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz? Mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon makinig kang mabuti. Magpapag-iik siya ng sebada mamayang gabi. Kaya't maligo ka, magpabango, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa giikan, ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Tingnan mo kung saan siya matutulog, lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa, at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin." Sumagot si Ruth, "Gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi." Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, "Purihin si Yahweh. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki." Kinuha ni Naomi ang bata, magilaw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse na ama naman ni David. Ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan. Inyo pong napakinggan ang mga talata mula po sa aklat ng Ruth, Kabanatang 3, 1 hanggang 5. At ipinagpatuloy po natin sa Kabanatang 4, talatang 13 hanggang 17. Aming Diyos, pagpalain niyo po ang mga talata na ngayon ay aming pagsasalu-saluhan. So tayo muling magbalik tanaw sa mga nakaraan nating Miyerkules nang tayo ay magsama-sama. At sabi nga po natin, tayo nga po ngayon ay nasa aklat na po ni Ruth. Sa mga nakaraang o nakalipas na araw ng Miyerkules ay atin nga pong nabanggit doon na supposed to be ang book na ito ay dapat ay pinamagatang The Book of Naomi. Pero ito po ay hinango mula po sa kay Ruth. At alam natin, si Ruth ay isang Moabites. Iba po siyang lahi, hindi po siya Israelita. Kaya po siya natatanging
aklat. Ang aklat po ng Ruth ay napakaiksi lamang. Kaya ho, pagtiyagaan na ninyo na ito'y basahin. Ano ho? At ating tingnan yung nakalipas nga pong pangyayari ay nagkaroon po ng mga panahon na yon sa Israel ng taggutom. At bunga po nun, ang pamilya po ni Naomi mula sa ama, si Elimelech, at ang kanyang dalawang anak na lalaki, si Malon sa tawag nga pong Ingles at saka po si Chilion, ay nagtungo po sa Moab. Doon po sila nagpunta sapagkat nagkaroon nga po ng taggutom sa Israel. Kasama po ang buong pamilya. Ngayon ho, sa kasaysayan na yon ay namatay po si Elimelech at pagkalipas nga po ng 10 taon ay namatay din po yung dalawa niyang anak na lalaki. At bunga po nun, nabiyuda si Naomi at yun naman pong kanyang dalawang anak na lalaki ay nakapag-asawa po din ng mga panahon na yon na si Orpa at isa nga po si Ruth. Kaya nga po, 3 po silang biyuda ng mga panahon na yon. Ang biyanan at ang manugang. So, hindi ho nagkaanak yung mag-asawa na si Orpa at saka po si Ruth. Ngayon, sa ganitong pangyayari, ay nagpasya po si Naomi na magbalik sa Israel sapagkat nakabalita nga po siya na pinagpala po ngayon yung kanilang bayan. At bunga noon, si Orpa at saka po si Ruth ay nagdesisyon na sumama sa kanya. Dahil si Naomi po ay nandun pa din ang pagmamalasakit niya sa kanyang mga daughters-in-law. Kaya itong mga ito ay kanya na pong doon sa pagmamalasakit, kanya nga po itong pinagsabihan na manatili na lang sila sa Moab, hayaan na lang siya ang magtungo sa Israel. At maghanap na lang sila ng mapapangasawa nila sa Moab. So si Orpa po ay sumang-ayon doon sa sinabi po ni Naomi. Pero ito pong si Ruth ay talaga pong ininsist po niya na sumama kay Naomi. At mababasa nga po niyo yun sa chapter 1, verse 6 to 22, yung kanila pong dialogue. So sa pangyayaring yun, ay na-convince nga po ni Ruth si Naomi na sumama po. Ngayon magtungo po tayo doon sa bahagi na naroon na sila sa Israel. So, ang nangyari ho noon ay sila ay naging buhay po nila ay nagko-collect po ng yung pong mga naiwang ani ng mga tauhan ni Boaz sa pagkakataon na yon. So sabi nga, Ruth was reduced to collecting fields for food para lang po sila mabuhay. Ay kinukuha po nila yung mga, ganun po kasi ang tradisyon doon sa Israel. Hinahayaan yung mga nalaglag na mga binhi na inani ay hindi na po nila kukunin yun at yun po ay pinapaubaya po nila sa mga mahihirap at pinaubaya po sa mga byuda. Sabi naman dito ay, however, Boaz, a well-to-do kinsman of Naomi, so itong si Boaz ay isang mabuting tao.
At kamag-anak nga po ito ni Naomi. At si Ruth ho ay napansin nitong si Boaz. Nakita po at nabighani sa ganda po rin ni Ruth. Ngayon, inanyayahan po, sabi dito, he encouraged her to continue reaping. O, pinabayaan lang. O sige, manguha ka lang na manguha dyan ng mga binhi sa kanyang nasasakupan. At yung mga tauhan naman po ni Boaz ay pinagbilinan na hayaan lang at wag siyang mahirapang kumuha. At inanyayahan din po ito na sa kanyang table at mealtime, ganun pong tagpo. Because Boaz had instructed his workers to make gathering easy for her, no, hinayaan ho na hindi ho mahirapan talaga itong si Ruth. Ruth was able to bring home a generous supply of grain. So marami pong dala-dala itong si Ruth, at tuwan-tuwa nga po itong si Naomi. Naomi was impressed and then learned that Ruth had been gathering in Boaz fields. So nasiyahan po, natuwa po, at sa pagkakataon doon ay meron na nga po sinabi si Naomi kay Ruth. Doon po sa mga verses, kung kayo po'y nakinig, may pinagawa po si Naomi kay Ruth. At sabi nga po doon, ang sabing lahat doon, lahat ng sinabi ni Naomi kay Ruth, ang sagot lamang po ni Ruth ay ganito: gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi. Gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi. So, ang kasaysayan ng magbiyanan na ito ay masasabi nga natin na ito ay natatangi. Ano ho? Istorya ito ng dalawang biyuda. Istorya din ito ng magbiyanan. Ano ho? At yung manugang at saka po yung biyanan. At alam naman natin sa atin hong kultura ay aminin ho natin ang katotohanan. Sa kulturang Pilipino ay tila napakahirap magsama ang babae na manugang o manugang at ang biyanan, ano ho, sa kulturang Pinoy. Pero dito ho ay makikita ho natin yung relationship nitong magbiyanan ito. Hindi nga iniwan ni Ruth itong kanyang biyanan na si Naomi, at napakaganda po ng kanilang usapan bago umalis. Ano ho? So, kung inyo hong napakinggan last Wednesday. So, sa pagtagpo pong ito, ay tayo magpatuloy. In that patriarchal society, yung kanila po kasing kultura ay patriarchal. Ano po ba yung patriarchal? Pag sinabi pong patriarchal, ang karaniwan sa kanila ay itong kalalakihan. Dominado po ng lalaki ang babae. Ano ho? So, kung titingnan ho ninyo ang kasaysayan ng Israel at ang mga pamumuhay ng Israelita, ang lalaki po ang dominado sa kanila pong kultura. At napakahirap po sa kalalagayan ng isang walang asawa at sa babaeng nagkaasawa na naging byuda. So iba po yung hindi nakapag-asawa ay napakahirap po ng buhay sa mga kanilang kultura, at lalo ang babae na namatay ang kanyang asawang lalaki. Ang hirap po ng kanilang buhay. Kaya sabi nga rito, there were very few ways for widows to make a living. So halos iksi na o kakaunting pamamaraan parang mabuhay itong mga widows para mabuhay nga po.
Kaya nga, so they tended to be dependent on family and charity. So kaya may kultura po ang mga Hudyo. Kung meron nga lang pong anak pa itong si Naomi, ang kanila pong kultura ay mapapangasawa po nila yung anak pa niyang lalaki. Ano ho? So ganun po yun. Kaya may tagpo doon, sabi doon ay, maiintay niyo pa ba ako kung ako'y mag-asawa at magkaanak? At sa tanda niya na ito, kung magkaanak man siya, ay maiintay niyo pa ba? So yun po yung kanilang mga dialogue doon. So the best security for a widow, if she could manage it, was to find a husband. So kaya, ayun nga po, kaya sa tagpong yun ay talagang itong si Naomi, itong kanyang manugang na si Ruth ay talagang ginusto niya na mapangasawa yung kanyang kamag-anak na si Boaz. Ano ho? At napakabuting tao naman po si Boaz. Pero sabi nga natin, doon sa tagpo na iyon, ay nag-asawa po. Muli itong si Ruth at napangasawa nga po itong si Boaz. At sabi nga doon, nagbunga po ang kanilang pagsasama at isang maganda na dapat po ninyong tunghayan at basahin. Ang sabi nga sa kwento ng author po ng Ruth ay ganito. Yung bata po ay tinawag na Obed at ipinakilala po ng may akda na si Obed ang siyang ama ni Jesse na ama naman ni David. So nakita niyo po yung genealogy at napakaganda pong basahin yung first book po sa gospel po, ang Matthew. Doon niyo po makikita yung genealogy ni Jesus Christ. Makikita niyo po doon na si Jesus ay mula rin sa tinatawag na nagkaroon po siya ng ibang dugo. Mula, ito nga po, Moabita. Napangasawa si Boaz, isang Israelita. At naging anak nga po niya si Obed na anak si Jesse na kung saan ay hanggang kay David. So mga kapatid, ang matututunan po natin dito ay yung pagiging ugnayan ng magbiyanan at hindi lamang po yung pagiging ugnayan nito, yung pagyakap ni Naomi sa kultura po ng Hudyo. At hindi lamang yon ay yung kanyang pagiging masunurin at marahil kaya siya pinagpala. At ayun nga, nahango siya sa isang sitwasyon na kung saan ay nakapag-asawa nga po siya at si Boaz. So ang Diyos nawa ang magdagdag sa inyo, sa akin at sa atin ng mga kaalamang ito. Magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po'y magpatuloy sa pamagitan po ng pakikinig ng isang awit na inihanda po sa inyo na ito po ay may pamagat na Basta't Ikaw mula po sa Papuri Singers. May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan. At hindi ka niya pababayaan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko,
Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kabungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kabungan mo. Nalalahanin ka. Magkapaligid man ang problema. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang lukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kabungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kabungan mo. Wala nang maalalahanin ka. Nagkapaligid man ang problema. Basta't ay kasama sa pag-ibig. Napakasarap magpuri sa kabungan mo. Lahat na nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kabungan mo. Wala nang maalalahanin ka. Nagkapaligid man ang problema. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Nagkapaligid man ang problema. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. At yan nga po ang Basta't Ikaw by Papuri Singers at tayo ho ay nasa panahon na po ng panalanginan at samahan niyo po ang inyong lingkod. Tayo po ay
Manalangin. Salamat o Diyos, una sa narinig naming salita, buhat sa buhay po ni Naomi at saka po ni Ruth, at nawa yung natutunan namin, lalo na po sa ugnayan at sa pagsunod ay maisabuhay po namin. At ang pagmamalasakitan sa isa't isa, tunay nga o Diyos na kami makasalanan, hindi kami karapat-dapat. Patawarin niyo po kami at tumalapit po kami o Diyos sa pangalan po ni Jesus na yung bugtong na anak. At siya po yung nagsilbing hain upang kami mapatawad. Narito kami o Diyos, kasama ko po ang mga onliners na mga nasa tahanan. Salamat po sa kanilang patuloy na pakikiisa. Magkakahiwalay man kami, kami po ay pinag-ugnay ng teknolohiya. Kaya po o Diyos, sama-sama po namin at pinagkakaisahan po namin ang mga panalangin ito. O Diyos, una naming tinataas ang buong daigdig, ang lahat po ng bansa at lahat po ng tao, mga pinuno namin, ang kalagayang ekonomiya na apektado po ng COVID-19, at kasama na rin po ang kahilingan namin na patuloy na nga po na unti-unti kaming manumbalik sa aming pong pamumuhay, although napakarami na po ng nagsakripisyo nito. Patuloy na mawala at patuloy na bumaba ang mga kaso laban po sa sakit na ito na umiiral. Dalangin po namin ang resources na po ng bawat pamilya, ang kabuhayan nila, ang trabaho po nila upang may magamit sa pang-araw-araw. Salamat sa trabahong bigay mo at sa mga naghahanap ay makasumpong po naman. Kasama na rin ang aming dalangin sa lahat ng may sakit, anumang uri, at dalangin namin ang mga kumakalinga sa kanila, mga doktor, mga nurse, mga crew, mga staff. Dalangin din namin, O Diyos, kami, ang aming mga sarili at ang aming sambahayan, ang aming pamilya, ang patuloy na pag-iingat mo sa aming lahat, O Diyos. Ilayo kami sa anumang klase at uri ng kapahamakan at itinataas namin ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Salamat po sa mga trabahong kaloob nyo. Ganon din, O Diyos, ang dalangin namin sa walay makasumpong sa mga mahal namin sa buhay. At dalangin namin, O Diyos, ang mga pamilya po namin na sa ibayong dagat, nasa probinsya, nasa ibang bayan, ang mga naninirahan sa ibayong dagat, ang mga nagsisipagtrabaho sa ibang bansa, ang aming mga pamilya, ang aming mga OFWs, gayon din ang aming mga seafarers, ang mga seaman. At i-bless mo po sila habang sila'y naroroon, gayon din ang kanilang mga pamilyang pansamantala po nilang iniwan, na kayo po, O Diyos, ang magbantay, mag-ingat sa kanila. Dalangin din po namin, O Diyos, ang mga sumusunod, sila Wilson Marbilla Sr., aming patuloy na itinataas siya, si Maria Victoria Marcelo, si Danny at Nerly Loteiro, ang patuloy na kalakasan sa kanila, kay Tatay Isidro Anore, ganun din po kay Ate Virgie Bistor, kay Marvin Manuel, Patsy Manuel, kay Pastor Pablito Pulyantes, kay Edmond Dita Blan, kay Magdalena Taiting, Kim, Ryan Shen Aragones at si Paulo na kanyang kaibigan, si Maria Clara Santos, si Noel Reyes, si Pastor Sonny Ona, si Lay Taiting, at ang concern po ni Melissa Anore para po kay Kim Jasper Credo at sa mag-ina na kung saan ay humihingi po ng pag-iingat pa din at kagalingan para sa mga pamilya
sa Lino, Laguna, ang Colyera. At ang provision, makapag-abroad po yung hinihiling niya na kung saan ay makapag-put up din po ng business. Kasama po ang kahilingan niya sa LET exam. At si Pastor Sembrano po, o Diyos, ay aming patuloy na tinataas din. Si Ray Leal. At ganun din ang plano ni Liober Vital. At ang patuloy na kagalingan kay Eliseo Morales. Kasama na ang kagalingan kay Francis Estrada. At sa mga concern po ni Mary Ann Villanueva. Nakikiisa po kami, o Diyos, na ang kahilingan po nila at ang aming kahilingan din para sa kanila ay mangyarit matupad sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat sa nakiisa po sa panalangin. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Music Online with Pastor Orly Leal. At ito po ay hatid sa inyo sa atin ng SUMC, ang Suba United Methodist Church, na mapapakinggan nga po ninyo sa SUMC page, SUMC GC, SUMC 108, ganun din po sa GRG at sa YouTube po. So tayo ho ay nasa panahon na po ng announcement. Para po sa mga announcement, sa darating po na November 14, tayo ho ay merong council meeting. Ang ating pagsamba ay may face-to-face na po at may online din po. Ang music po natin ay online pa lang. At ang mga care group ng UMM, UMW at MYF ay patuloy nyo na pong gawin sapagkat bukas na po ang ating simbahan. Ang mahalaga lang mga kapatid, ang patuloy na panawagan, ang ating pong protocol, mag-wear ng face mask, po tayo, quarantine, ang mga inuubo po at mga may nararamdaman ay wag na pong mag-attempt na dumalo. At tayo ho'y manatili pansamantala sa ating tahanan. So patuloy natin pinapahayag sa November 13, tayo po'y maglilingkod sa mga bata sa Quarry na meron pong less than 50. So, nais nating batiin mga kapatid ang mga nagdiwang ng kaarawan. Belated po kay Albert Taiting nung 8, kay Claricel Ser na po sa Biyernes to. At si Sandra Lupina po sa Sabado. Ang patuloy na pagbati sa wedding anniversary po ni Reynard and Julie Rivera. So patuloy kayong pagpalain ng Diyos at maging pagpapala kayo sa pamilya, sa komunidad at saka po sa simbahan. So nais din nating ipahayag na ang gagampan po bukas ay, Sunday po, November 14 ay si Melissa Anore, Mary Ann Villanueva, Rina Estrada, Mimi Giliedo at saka po si Dolor Vidal. Ang abala po ay ang kababaihan, pero ang kakanta po ay mga kalalakihan. So, tayo ho ay magkita-kita sa darating na Sunday. At ngayon ho, patuloy pa hong nagluluko yung aking cellphone at hindi ko ho ma-click para makita po ang lahat ng nagpapabati sa mga susunod na mga araw siguro po. Salamat po sa mga nag-tune in, mga naka-online. Nagpapasalamat po ang inyong lingkod. At nagpapasalamat din tayo kay Kuya Mac na kasama po natin ngayon na siyang nagmo-monitor sa online at ako naman po ang nagmo-monitor sa SUMC 108. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, atin pong itaas ang ating mga kamay at tanggapin po ninyo nating lahat ang masaganang biyaya at pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihan Diyos. Amen. God bless you all.